Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kahapon lamang ay nag-init ang ulo ni Erwin Tulfo dahil sa suhestyon ni Imelda Papin, Amy Marcos Dababalina at ni Robin Hood Di Uod. Nasabi ng dalawang ito ay respetuhin daw natin ang One China policy ng China. One China policy, ano ba yan? Mamaya atin yan i-explain sa tulong ng Google kung ano yung One China policy na yan. At sabi ni Robin Ood at ni Babalina na wag na daw tayo makipaggera pa sa China. Wag na daw tayo lumaban, wag na tayo mag-imbak ng armas, wag na tayong mag-modernize ng ating kasundaluhan, wag na natin palakasin, wag na tayong gumastos sa kasundaluhan natin dahil masama daw na magiging kalaban ang China. Kaya diyan pa lamang makikita na natin kung gaano ka pro-China ang dalawang ito dahil to kay Digong, yung kanilang Diyos. Dahil sa pro-China, nagiging pro-China na rin tong Babalina at Robin Ood. Kaya ito si Erwin Tulfo atin na pakinggan sa kanyang mga talumpati kahapon. We have to respect the One China policy. Tama po. At sumusunod tayo sa gusto nila. Alright. The problem now is, paano naman tayo? Paano naman po si Eddie? Tinatrato na parang langgam at kayang-kayang apak-apakan lang po tayo. There is no more respect, ika nga. While we respect what they want, while we don't want to interfere in their affairs between China and Taiwan, but what about our position? As neighbors, na they can just trample, they can just come into our territory and interfere with our affairs. Siguro, Madam Chair, sa akin lang po ha, I mean, this does not reflect the opinion of the committee. Rather, it's a personal opinion. I think it's high time that we think our position if we must continue to observe this One China policy. Because of the fact na hindi naman po ginagalang tayo while we respect what they want. You understand where I'm coming from, Madam Secretary. While we respect what they want. One China policy kami ito, huwag kayong makialam. But what about us? What about our rights? Our rights at the West Philippine Sea. Ayan, so dapat gagawa din tayo ng One Philippine policy na ipamumukha din sa China. 'Di ba? Kasi ang One China policy ay walang ano diyan. Hindi kasama diyan ang mga maliliit na bansa na nakapalibot sa China. Hindi kasama diyan ang Pilipinas. Walang nabanggit doon na kontrolado ng China ang Pilipinas dahil sa One China policy. Bakit tayo tatalima sa One China policy? Wala naman tayong pakialam diyan. Ang One China policy ay nagsasabi lang na meron silang isang soberenya. Ang Taiwan ay kasama doon at hindi pwedeng matibag o mabiyak ang China o mahati. So yun lang yung One China policy. Walang sinabi na sa kanila ang Pilipinas at kontrolado nila ang Pilipinas. Ngayon, ginagamit nila ang One China policy issue para kontrolin ang WPS. Kasi ang WPS ay inaangkin nila So ibig sabihin, China ang WPS. So kung One China policy, ibig sabihin, hindi na tayo makikialam sa WPS, sa Zambales at Palawan. Kung ganun, mga kababayan. Ano bang napakalaking kalukuhan na yan? Dapat isampal yung One China policy na yan Kasi ginagamit nila yan na kasangkapan para gamitin dito sa WPS. Kasi nga, China daw ang WPS, Zambales at Palawan. So ibig sabihin, wag tayong makialam sa One China policy. Wag tayong makibahagi sa kanilang teritoryo. Wag nating kunin, wag nating i-invade or sabihin natin na pasukin ang kanilang teritoryo, which is sa guni-guni lang nila yan. Anong teritoryo nila ang WPS? Atin naman yan kahit sa mata ng international countries ng taga-ibang bansa, di ba? Atin yan. Kaya ginagamit dito ang One China policy na issue sa WPS. Nandyan pa si Babalina, Robin Hood, kumakatig. Talagang napakasulidong China tong si Robin Hood noon pa. At ngayon, nagsikan motion ang Babalina na si Amy na tama nga na respetuhin daw natin ang One China policy. Bakit tayo respeto sa kanila?
Tayo binubumbiro na sa sariling teritoryo natin eh. Tapos sasabihin nila one China policy pa. Ano bang kabubuhan yan? Talagang niluloko lang tayo, di ba? Tinatakot mga kababayan. Kaya tama si Erwin Tulfo dito eh. Na para tayong langgam, inaapak-apakan lang. Parang hulmigas. Okay, balik tayo kay Erwin. They can come in and out and wala tayong say, to the point that our personnel, our Coast Guard and Navy personnel being harassed, our fishermen driven away back to our shores. I mean, I don't know. I don't know, but on my opinion, Madam Secretary, we really have to think of this position. I mean, yes, the United States is observing this one China policy. Hindi naman sila po binubuli. Tayo po nabubuli. And come to think of it, that's our neighbor. So we respect what they want, pero what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that, Madam Chair. So, I want to hear your opinion on this, Madam Secretary. So, tamimi si Amy Babalina, Marcos Duterte at si Robin Hood Padilla, tamimi. Dahil sa na ano sila eh, na tamimi sila sa sinabi ni Erwin Tulfo na para tayong langgam na inapak-apakan lang at hindi nirespeto ng China. Klarong-klaro naman yan. Okay, para ating maintindihan yung one China policy na yan, ikonsulta natin sa Google. Okay, at para malinawan tayo mga kababayan, type natin sa Google ang one China policy. Ano nga ba ito? Well, atin tingnan ang kahulugan mismo sa Google. So, ito na. Okay, so ito ang ating basahin na kahulugan ng one China policy. Alright, so ito na. Ito yung meaning ng the one China policy. The one China principle is the position held by the People's Republic of China, the PRC, and the ruling Chinese Communist Party. Ito ang magulo sa China kasi dalawa ang gobyerno pala dyan. Ang ruling ay ang Communist Party, ang People's Republic of China ay medyo nasapawan itong Chinese Communist Party or CCP. Okay, the one China principle is that, or the one China policy is that there is only one sovereign state under the name China, with the PRC replacing the ROC and serving as the sole legitimate government of that China. And Taiwan is an inalienable part of China. It opposed to the idea that there are two states holding the name China, the People's Republic of China and the Republic of China, as well as the idea that China and Taiwan form two separate countries. Well, wala na tayong pakialam dyan kung ano yung one China policy na yan. Basta ang one China policy, nagsabi sila na isa lang ang China at hindi pwedeng i-separate ang Taiwan. So yun ang kanilang stand at yun ang kanilang one China policy. May nakasabi ba doon na kasama ang Pilipinas dyan sa ang gulo nila dyan sa Taiwan and China? Wala. Kaya wala tayong pakialam sa mga one China policy na yan, mga kababayan. Policy nila yan over sa kanilang soberenya kasama ang Taiwan. Pero wala tayong pakialam dyan. At kahit ang Amerika ay kinikilala ang kanilang one sovereign country ng China, pero hindi ini-endorse ng Amerika na agawin nila ang isang maliit na bansa na Taiwan. Kaya sa Pilipinas, tama lang tong sinabi ni Erwin Tulfo na wala tayong pakialam dyan. Bakit tayo tatalima sa kanilang mga utos? Hindi naman tayo parte ng kanilang estado. Di ba mga kababayan? Ito kasi nangyayari yan na parang iniisip nila na isa tayo sa kanilang estado, isa tayo sa probinsya nila dahil yan sa kagagawan ni Digong. Si Digong ang may kagagawan ng lahat na ito kung bakit iniisip ng China nakasama tayo sa one China policy dahil nga sa binibigay na ni Digong ang soberenya ng Pilipinas. Hindi lang yung WPS, hindi lang Palawan, hindi lang Zambales. Buong Pilipinas na. Yan ang hindi natin alam sa kanilang tinatawag na Gentleman's Agreement noong mag-uusap sila ni Xi Jinping. Kaya gayon na lamang
ang pag-aangkin ng China sa WPS dahil akala nga nila na ibinigay na ni Digong ang soberenya ng Pilipinas. Yun ang pagkakamali ni Digong at ng China. Dahil yun ay sikreto lang nila na gentleman's agreement na walang nilagdaan. Usapang barbero lang yun, usapang standby lang. Tapos tinutuo ng China. Alright, so alam na natin kung ano yung One China policy na yan. Wala tayong pakialam dyan. Hindi tayo kontrolado niyan. Sa kanila lang yan, internal affair lang yan ng China. At pwede nating kilalanin ang kanilang One China policy pero hindi tayo kasama dyan. Hindi tayo magpapakontrol. Yun nga ang sabi ng Amerika na okay, kinilala namin ang inyong pulisiya sa inyong soberenya pero huwag niyong agawin ang Taiwan. So ganun din sa atin sa Pilipinas. Sige, mag One China policy kayo dyan. Kami ibang republika kami, ibang bansa kami, ibang soberenya. Bakit nyo kami pakialaman at diktaran? Bakit diktaran? Bakit inuutosan? Di ba mga kababayan, ano sa palagay nyo? Paki-comment sa ating comment section down below sa inyong mga naiisip o suggestion tungkol dito sa One China policy na ito na kinakatigan ni Amy Marcos Dababalina at Robin Ood na si Robin Padilla na ang sabi ng dalawang ito ay wag na tayong makipag-away sa WPS, sundin na lang natin kung ano ang gusto ng China at yan ay nauukol daw ang gusto ng China at mababasa natin sa The One China Policy. Napakabubo na mga suggestion yan kasi wala naman sa One China Policy, hindi naman kasama doon ng Pilipinas dahil hindi nga tayo estado nila. Okay, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at napakalaking tulong na ng inyong pag-like, pag-share sa ating videos. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.